Magbasa at magsulat series. Letra at kataga. Magandang araw! Welcome back to Fun Project with Gigi and Friends. Alam mo ba na mayroon tayong bagong tatalakayin ngayon? Ito ay ang ikalawang paksa sa Magbasa at Magsulat series. Ang pamagat nito ay letra at kataga. Dito ay babasahin natin ang mga letra at mga kataga. At pagkatapos nating basahin ang mga letra at mga kataga, ay atin itong isusulat gamit ang lapis at sulatang papel. Sigurado kong ito'y iyong kagigiliwan. Kaya tara na, simulan na natin! Tatlo ang nilalaman ng paksa natin ngayon. Ang una ay may pamagat na mga letra sa alpabetong Filipino, pangalawa, mga kataga, at ang pangatlo ay fun activities o mga pagsasanay. Ang mga materyales naman na ating gagamitin ay lapis at sulatang papel. Para sa unang nilalaman ng paksa natin ngayon, ay babasahin natin ang mga letra sa alpabetong Filipino. Una nating babasahin ang mga patinig o vowel sa wikang Ingles. At ating isusunod ang mga katinig o consonant sa wikang Ingles. Ang pagbabasa ng letra sa alpabetong Filipino ay katulad din kung paano ito binabasa sa wikang Ingles. Kaya't halina, tayo nang magbasa! Mga patinig. A, E, I, O, U. Ngayon naman ay basahin natin ang mga katinig. Sabayan mo akong muli. Mga katinig. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, NG, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nakasabay ka ba sa pagbabasa ng mga patinig at katinig? Mahusay! Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang nilalaman ng paksa natin ngayon. Ito ay ang mga kataga. Babasahin natin ang mga kataga sa paraan kung paano ito binabasa sa wikang Filipino.
Tara, sabayan mo ko. Mga kataga. A. E. I. O. U. Ba. Be. Bi. Bo. Bu. Ka. Ke. Ki. Ko. Ku. Da. De. Di. Do. Du. Ga. Ge. Gi. Go. Gu. Ha. He. Hi. Ho. Hu. La. Le. Li. Lo. Lu. Ma. Me. Mi. Mo. Mu. Na. Ne. Ni. No. Nu. Nga. Nge. Ngi. Ngo. Ngu. Pa. Pe. Pi. Po. Pu. Ra. Re. Ri.
Ro. Ru. Sa. Se. Si. So. Su. Ta. Te. Ti. To. Tu. Wa. We. We. Wo. Wu. Ya. Ye. Yi. Yo. You. Nakasabay ka ba sa pagbabasa ng mga kataga? Mahusay! Ngayon ay alam mo na kung ano-ano ang mga katinig at patinig sa alpabetong Filipino. Alam mo na rin kung paano basahin ang mga letra at kataga sa paraan kung paano binabasa at binibigkas ang mga ito sa wikang Filipino. Kaya't ulit-ulitin lang ang pagbabasa at pagbigkas sa mga letra sa alpabetong Filipino at mga kataga upang makabisado ang tunog ng mga ito. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikatlong nilalaman ng ating paksa. Ito ay may pamagat na fun activities o mga pagsasanay. Dalawa ang fun activities natin ngayon. Ang una ay isusulat natin ang mga letra at ang pangalawa ay bubuo tayo ng mga salita mula sa pinagsamang mga kataga ayon sa larawan na makikita sa pisara. Kaya't ihanda na ang lapis at sulatang papel para sa ating fun activities. Upang mabigyan ng sapat na oras ang iyong pagsusulat at pagsagot, ay maaari mong i-pause o ihinto ang video. At isulat ng wasto ang mga letra, kataga at nabuong salita o sagot sa sulatang papel. At habang nagsusulat ay bigkasin rin ang mga ito. Nang sa gayon ay makabisado ang tunog ng mga ito. Para sa una nating fun activity o pagsasanay, ang panuto ay basahin ang bawat letra at gayahin. Gawing gabay ang mga linya sa papel sa pagsulat ng bawat letra. Ganito ba ang isinulat mo?
Mahusay! Para naman sa ikalawa nating fun activity o pagsasanay, ang panuto ay basahin ang mga kataga at bumuo ng salita. Gawing gabay ang mga larawan na makikita sa pisara. Isulat ang wastong sagot sa sulatang papel. Ganito ba ang sagot mo? Napakahusay! Ulit-ulitin lang ang pagsusulat ng mga letra, kataga at nabuong salita sa tamang linya ng sulatang papel. Sabayan na rin ang pagbigkas habang isinusulat ang mga ito. Nang sa gayon ay makabisado ang tunog ng mga ito. Natitiyak kong magiging madali na sa iyo ang pagsusulat. Maraming salamat po! Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at mag-share. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at magsasubscribe. Hanggang sa muli!